Mukhang hindi umubra ang mga ginawang rason ng mga representante ng China sa kanilang claim sa South China Sea sa katatapos lamang na Manila Dialogue on the West Philippine Sea 2025 na ginanap kumakailan lamang sa Grand Hyatt Hotel Manila sa Taguig City. Hindi kasi nito nakumbinse ang karamihan sa mga dumalong representante ng iba't ibang mga bansa sa kanilang ipinaglalaban sa naturang mga karagatan at hindi masagot ang mga tanong ng ilang mga bansa kung bakit gumagamit ito ng dahas sa mga barko ng Pilipinas kabilang na ang mga mangingisda kung seryoso ang China sa kanilang mungkahi na pag-usapan ng hidwaan sa maayos at demokratikong mga pamamaraan. Halos 95% ng mga dumalo ng mga defense expert ng iba't ibang mga bansa ay sinabing wala silang natatanggap na konkretong mga rason mula sa China sa kanilang ipinaglalaban sa West Philippine Sea at sa patuloy na pananakit at pambubuli sa mga barko ng Pilipinas maliban labang sa kanilang pinaninigan na historical rights. Sa pagbubukas ng resepsyon noong November 5, sinabi ng presidente at punong ehekutibo ng Strat-Based Institute na si Professor Victor Andres Manhit na dapat igiit ng Pilipinas at ang iba pang mga internasyonal na komunidad na ang South China Sea bilang pandaigdigang komon ay dapat manatiling isang zona ng kapayapaan, mga katatagan at kasamang kasaganaan na bagay naman na ikinadismiyan ng mga representante ng China. Sinabi pa niya na ang panuntunan ng batas lamang ang dapat mangibabaw. Walang isang bansa ang dapat paintulutang igiit ang pangingibabaw sa iba. Kinakailangan na aktibong labanan at ilantad ang mga aksyon na naglalayong gawing teatro sa pagpapalawak ng China, ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Ang ilan sa mga tagapagsalita, paliwanag ng mga organizer, ay dumadalo sa kanilang sariling pribadong kapasidad, ngunit naging malinaw kung paano nila hindi maiwasang ipahayag ang mga panindigan ng mga bansang kanilang kinakatawan kung hindi ang kanilang mga pamahalaan na sinasabing dapat sumunod ang China sa batas ng United Nations na sila din ay pangunahing membro at lumagda sa mga kasunduan sa international law na may saklaw sa mga karapatan ng bawat bansa sa kanilang mga nasasakupang mga karagatan. Ang mga ambasador ng mga embahada ng Canada, Australia, France, Japan, Finland, Indonesia, Brunei, Argentina, India, United Kingdom, New Zealand at Germany ay lahat ay nagpahayag na ang kanilang mga bansa ay may lehitimong at kagyat na alalahanin sa mga pag-unlad sa South China Sea o bilang kilala sa Pilipinas ang West Philippine Sea dahil iyon ay isang maritime space na sumasailalim sa internasyonal na kalakalan, daloy ng enerhiya, seguridad sa pagkain at pagpapapanatili ng ekolohiya. Ang mga Pilipinong kumakatawan sa iba't ibang mga institusyong pang-akademiko at ahensya tulad ng inaasahan ay nagkaisa sa muling pagtitibay na ang posisyon ng Pilipinas sa South China Sea at West Philippine Sea ay matatag na nakaangkla sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sumiiral na 2016 South China Sea Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration o PCA. Ang mga embahador sa kanilang bahagi ay lahat ay nagbigay ng kanilang mga pananaw sa kalagahan ng pagtataguyod ng multilateralismo sa pamamagitan ng kapapalakas ng mga pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan. Binigyan din nila ang kalagahan ng pagtataguyod ng isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga tuntunin at pagkontra sa mga unilateral na aksyon na sumisira sa internasyonal na batas at mga pamantayan. At sa 3 araw lamang ng nasabing dialog, tanging ang mga representante lamang ng Russia ang pumabor sa China at sinabi nitong may karapatan ang China sa lahat ng antas na karagatan sa South China Sea dahil dala-dala nito ang pruweba kung saan nagiging legitimo ang kalyado nito sa tunay na nagmamayari ng South China Sea. Sa kabilang banda, hindi umaasa ang China na hindi kumatig ang ibang bansa sa kanilang ipinaglalaban sa South China Sea. Bagkus sinabi nitong dapat kilalanin ng ibang bansa ang kanilang historical rights sa South China Sea dahil noon pa man ang China raw ay mayroon ng kakibat na mga ginagawa sa mga nasabing karagatan na hindi pa man nag-i-exist ang ibang mga bansa tulad ng Pilipinas.